natin upang hindi ito masasaya sa ating buhay. Sabi na dito sa Kawikaan, chapter 10:29, si Yahweh ay nanlungan ng mga taong matuwid. So, ibig sabihin na tayo ay matuwid, ay wala na po tayong mararanasan na digmaan. Pero salamat po sa mga taong matuwid sa panahon na digmaan, sapagkat ang Diyos ang kanilang kanlungan. Lumalapit tayo sa Panginoon. At pag tayo lumalapit sa Panginoon, ay sigurado na tayo po hindi iiwan. Sapagkat tayo po ay tunay na may pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang mga tao na may tunay na pananampalataya sa Kanya, sa gitna ng digmaan, ay sa Kanya talaga tayo lalapit. Sa Diyos talaga tayo lalapit. Sapagkat naniniwala po tayo, sa digmaan na mayroon tayo, ay may magagawang himala ang Diyos sa bawat sasasulit. Kaya siya ang ating kanlungan. So sa mga katuwid, di ba? Sino ba ang ating inasahan? Sa mundong ito, bilang Kristiyano, hindi ang ating Panginoon. Kaya nawang alalahanin natin na napakahalaga sa ating buhay na pag tayo po ay mayroong mga pinagdaanan, lalapit na tayo sa ating Panginoon. Kaya number one, una natin pag-aralan ngayon, in times of trial, God is willing to help you. Ito yung pabor. Ito yung pabor na ipapaparanas sa Diyos, ng Diyos sa mga taong matuwid. Sa panahon ng challenge, sabi dito, God is willing to help you. So, ang Diyos na tulungan tayo. Kaya nga, talagang maganda talaga sa isang Kristiyano na tayo matuwid. Mayroon pa Kristiyano na hindi matuwid. Mayroon pa Kristiyano na hindi matuwid. Marami mga kaibigan. Kaya nga, na madali lang manghina, madali lang magkampo, madali lang matupay-pay, sapagkat hindi matuwid. Kaya pag matuwid ka, wala talagang kahinaan dyan. Wala talagang panlupay-pay dyan. Bakit ko sinabing wala kahinaan? Sapagkat matuwid ka Sa panahon na mayroong bumakisay ng trials, siyempre, lalapit ka sa Panginoon. At pag lumapit ka sa ating Panginoon, sabi niya, God is willing to help you. Pagtandaan natin yung mga taong hindi matuwid, pag may trials, anong nangyari? At ang po yan. Alburuso yan mga kaibigan. Kaya, papalan yung mga Kristiyano na matuwid sapagkat sa Diyos talaga yan sila pumakas. Sabi sa away 44 verse 19, ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad paibsan. So, malinaw dito na hindi talaga tayo isilipid sa mga suliranin sa buhay. Kasama talaga yan. Diba? Pero, napakaganda. Isang katuwid na nakakaranas ng mga suliranin, sabi dito, sa tulong ng Diyos, agad maibsan. So, may lunas talaga Diba? Ikukumport ka ng Diyos sa mga suliranin mo. Bakit i-provide ng Diyos kung anong gusto mo? Kasi tutulungan ka ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Maawain doon sa mga Kristiyanong matuwid. Diba? Malapit ang Diyos doon sa mga Kristiyanong matuwid. Papurihin mo ng Diyos yung mga Kristiyanong matuwid. Ito yung mga pabor na maranasan ng mga Kristiyano na matuwid. Sila po ay tutulungan ng ating Diyos na makapangyarihan. So may pagtulong talaga ang Diyos. Kaya sa ating sarili, bilang Kristiyano, sakit talaga natin na hindi natin sinasaktan ang ating Panginoon Kristo. Kasi pag
Hindi natin siya sinasaktan, mag-uwit po tayo. Di ba? At dahil mag-uwit tayo, kung kakaranas man tayo ng mga trials, may nandun ng Diyos para tayo tulungan. Hindi niya tayo pababayaan, mga kaibigan. Kaya sa ating pagbuhay sa mundo ito, tsakin natin matuwid ang ating ginagawa. Tsakin natin ang ating ginagawa ay kapulihan ng ating Panginoon. Tsakin natin ang ating ginagawa ay kagalakan ng ating Panginoon. Tsakin natin ang ating ginagawa ay kalooban ng ating Panginoon. Upang sa ganon, mga kaibigan, makikita sa ating buhay na tayo Kristiyano na matuloy. Tayo mga Kristiyano na totoo. Ay Kristiyano na tunay na malalim na po sa ating Panginoon Kristo. So nawa po ay maintindihan po natin yung salitang mag-uwit. Na sa ganun mga kaibigan, kung mayroon mga suliranin, hindi yan ang dahilan para tayo ay manghina. Hindi yan ang dahilan para tayo manlupay-pay. Hindi dapat maintindihan natin na pag mayroon tayo suliranin, handa ang Diyos na tayo tubig. Handa ang Diyos na tayo tulungan. Handa ang Diyos na tayo bigyan ng kagalakan anumang suliranin na ating kinakanan. Sapagat ang mga tao na matuwid ay laging mayroong kuwang sa Diyos na nakapagpapalit. Mayroon tayong kuwang sa ating Panginoon na tayong kukubin niya dun sa ating mga pinagdaanan. Kaya huwag natin kalimutan ang ating Panginoon sa panahon na mayroon tayong suliranin. At sabi nga niya sa aklat ng Mabiyura, alin kayo? Kayong napapagala at nabibigatan ng iyong basahin at kayo ay aking babahin. Sumalinaw. Na huwag natin kalimutan ng talatang ito. Once na tayo ay mag-encounter ng trials, lumapit ay sa ating Panginoon. Huwag tayo kani-kanino lumalapit, kundi sa ating Panginoon. Dahil sabi nga niya, pag lumapit kayo sa akin, kayo ay aking tutulungan. Agad maibsan ang iyong mga suliranin. Wow! Diba? Kaya huwag kang talaga tayo mag-alilagan sa itinuturo niya sa atin. Huwag kayo magdududa sa itinuturo niya sa atin. At anak ko, ang mga kapuwid na Kristiyano ay hindi talaga yung nag-alilangan sa salita na itinuturo sa atin. Kaya napakahalaga sa ating buhay na intindihin po natin ang itinuturo ng Diyos sa atin. Kasi maraming tao na itinuturo, kaya pagdating sa trials na mabigat, wala na. Hindi na nakapagpatuloy, hindi na mga kaibigan, napalakas, hindi na nakapasigla. Kasi mga kaibigan, kulang pa rin doon sa pagkaunawa sa itinuturo sa kanila. Kaya unawain natin maigil ito. Hindi po biro yung salitang matuwid, mga kaibigan, sapagkat may kapalit nito eh. Hindi lang, isisimba na tayo, matuwid na tayo. Hindi po, pag sinabing matuwid, dapat package na makikita ito sa puso. Kasi pag sa puso makikita yung ating pagkamatuwid, hindi natin pwede suwayin anumang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin pwede labagin ang mga itinuturo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dahil sa puso natin na itatak yung salitang pagkamatuwid. At sabi dito, ang kamuro ng Diyos ay lagi nating mararanasan. Palapakan natin ang aming Panginoon. Grabe. Napakaganda yung pako. Pag isang tao ang may suliran, agad maibsan anuman ang kanyang problema. Kaya mga kaibigan,
kaibigan, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi na accepted sa mga suliran. Diba noon, hanggang ngayon, diba kahit pasan-pasan sa buho? May kanya-kanya tayong digmaan. Hindi ko alam kung anong digmaan mo. O ang Diyos lang nakakalam kung anong klaseng digmaan ngayon. Pero, salamat tayo mga Kristiyano na matuwid. Dahil kung may digmaan ng tayo, kaibigan, lagi tayong tinutulungan natin. Kaya hanggang ano, narito tayo. Yung tayo ay narito pa rin, malun na hanggang ngayon sa gitna na may digmaan, yun yung papatunay na tayo ay matuwid. Kasi sa suliranin, digmaan na mayroon tayo, hindi talaga tayo tumutay. Hindi talaga tayo nagtampo. Hindi talaga tayo natinis. Hindi talaga tayo sugali. Hindi, nakapagpatuloy tayo. Bakit? Mabulit tayo ng mga Kristiyano. Palagpagan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, in times of prayer, God will always answer. Grabe. Sa panahon na manalangin ng matuwid, ipapot ng Diyos ay lagi nandiyan. Sumasagot ang Diyos. Tumutugon ang Diyos. Ang kaibigan. Sa mga matuwid, ipapot ng ating Panginoon. Pag tayo nanalangin ay tumutugon ang ating Panginoon. Sabi ka dito ng Pedro chapter 3 verse 12, ang mata ng Panginoon sa matuwid na natuon. Kung ganito daw na natuon ang mata ng Panginoon, saan? Sa mga matuwid. At sabi dito, ang kanilang paningin ay kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ulit, ang masama ay kanyang sinasalungan. O, sinong sinasalungan dito yung masama? Pero yung matuwid, pinakikinggan ng Diyos. Yun yung pako ng Diyos. Yun sa mga matuwid. Pag nananalangin tayo, tumutugon siya. Pero mo, kaya tatamarin ka pa ng manalangin kung tumutugon pa naman pala siya. Mapagod ka ba manalangin kung tumutugon din naman siya. Diba? Hindi ka pwede mapagod. Bakit? Tinutugon ng Diyos yung panalangin na matuwid. Kaya mga kaibigan, talagang napakaganda pag tayo Kristiyano prayer ko. Kasi yung pamor ng Diyos ay lagi natin mararanasan. Lagi natin mararamdaman. Tutulungan siya dito eh. Kaya ano bang panalangin natin? Ang kaibigan, walang araw, lahat yan ay yung aaninin. Diba? Galit mo yung nalalaman mo. Nakakabis pa. Magalit mo rin dahil sa labas. So, napaka-importante na sa ating pagka-Kristiyano na tayo ay lagi nananalangin. Tayo ay laging lumuluhod sa ating Panginoon. Kasi sa pagluhod natin sa Panginoon, sa panalangin natin ginawa sa Panginoon, ibig sabihin wala tayong ipinagyabang sa sarili natin. Wala tayong ipinagmalaki sa sarili natin. Lumuluhod at papakumbaba tayo. Dahil yun ang itinuturo ng Panginoon. At dahil tayo ay matuwid, ginagawa natin ito na may pag-ibig. Hindi natin pwedeng balihin yung itinuturo ng Diyos sa prayer. Sa aklat ng Matthew 26 verse 41, magpuyat tayo at manalangin upang di ay madaig ng tukso. So itinuturo ng Diyos. At dahil magpuyat tayo, hindi natin pwedeng baliwalin ang kanyang itinuturo. Kasi once pinaliwala natin ang kanyang itinuturo, mga kaibigan, tayo na mismo ang pumili sa kabiguan. Pumili sa anumang bigati. Bakit? Pag in-ignore natin ang prayer, ibig sabihin na mamalaki tayo sa sarili. Ay, hindi ako manalangin, sagot kahit naman manalangin. Sabi sa mga kahit naman yung manalangin, hindi na ako nagkakasala. Kahit hindi pa ako manalangin, hindi naman ako matutugso eh. Ano ka
pabor na ginagawa. Kaya hindi na. Diyan bumabagsak ang mga Kristiyanong nagmamagaling. Diyan bumabagsak ang mga Kristiyanong nagmahal. Diyan na bumabagsak ang mga Kristiyano na hindi lumulog yung panalangin. Hindi lumulog na ng Diyos. Ang gagawin ng matuwid, ginagawa. Pero pag hindi ka matuwid na Kristiyano, baliwalain mo. Ay, hindi man ko manalangin. Malamas na. Mga kaibigan, kung yun mga dahilan natin, nagmamataas na tayo. At alam natin, na sa akal ng Matthew, 23:12, binabagsak ng Diyos yung mga taong nagmamataas. Galit ang Diyos sa mga taong nagmamataas. Ngunit kung ikaw ay matuwid, hindi mo pwedeng baliwalain yung panalangin. Minamahal mo, ginagawa mo ito. Dahil alam mo, pinapatuwid may pamuran Diyos pag ginagawa mong prayer. Kaya pinapag-prayer ko ka. At maraming problema, nakatawa ka pa. Kaya Jerry, hanggang tayo pa rin tawa natin. Bakit? We are a prayer God. Bakit? Matuwid tayo. At ay makita yung pamuran Diyos yung naging na sa iyo. Wow, napakaganda. Diba? Isang ka matutugso, saan ka matadaya, manghina, saan ka magkakasala, kung prayer mo ka. Wala mo. Tinutuboy mo sinabi ng Diyos agad ng mga 26:41 eh. Imposible man naman, na ikaw, Kristiano ay mag-win ng prayer for, tapos mahulog ka lang sa tukso. Malala mo yun. Kasi pag tinutugso ka, kinukumbit ka sa banal na Espiritu ng Panginoon. Eh, iwasan mo talaga yun. Pero kung hindi ka matuwid na Kristiyano, lagi kang nagdadahilan, lagi ka natin magwirat, tinutugso ka na napakaganda. Pag sabihin mo, hindi ka pa wala. Ito ay hindi na namang mari, ilan kumati. Ay, ito yung mga kaibigan, dapat isipin natin ng maigi na walang ginagamit ang demonyo na titiksugin na mga pangit para Kristiyano ay bumabagsak. Ang ginamit ng demonyo para ang tao ay bumagsak, ang Kristiyano ay bumagsak, yung napakaganda. Yung quality, yung sa tingin mo, nagpapakala sa buhay mo. Pero sa likod mo, hinihag ka pala. Bakit ayaw mga Kristiyano? Ayaw na rin lang. Dahil yung panalangin, binaliwala. Ay bigyan sa aking buhay na lang. Since na ako'y disciple, hanggang ngayon, hindi ko pwedeng bitawan ang panalangin. Eh ako'y pagod na. Pero hindi ako pwedeng magmalaki sa Diyos. Ayaw ko na manalangin, napagod na ako. Pinasakat na Matthew 26, mag-uyat kayo at manalangin. Saan ka na uyat? Sa mga bagay sa mundo nito. Kaya pagdating ng gabi, nagdahilan ka rin, uyat ka na sa mga bagay sa mundo nito. At epon ka na, pinaliwalaan na, tinutulong ng Diyos. Ano bang sinusunod mo? Yung buhay mo, yung sarili mo, yung gusto mo, at sa sarili mo, sa gusto mo sinusunod ng ka. At pagdating sa puro ng Diyos na manalangin, ginagamit mo ang dahilan mo para hindi ka manalangin. Mga kaibigan, doon tayo ng bibigo. Ay, nagkamali. Kasi pag-atwiran mo, paano daw sa trabaho, paano ginawa? Eh, pagdating ka, matulog ka na. Hindi ka naman magkawag sa Panginoon. Salamat na pinagpapala ako sa araw nito. Isinan mo ko nito, lahat ng mga kailangan ko. Iniingatan mo ko, Panginoon. Hindi mo mabagay, tulog ka sa diretso dahil ay naku, napagod ka, ikaw na mismo ang sumusugat sa puso. Kaibigan, huwag natin kalimutan ang panalangin. At ginagawa lang ito sa mga taong matuwid. Kasi yung mga taong matuwid, there is the conviction of the Holy Spirit. Kinausap ka. At pag kinausap ka, huwag mong baliwalain. Nandiyan ang banal na Espiritu. Nangungusap lagi sa mga taong tunong kay Kristo. Kaya, pakinggan po natin ang mga pag-usap ng Panginoon sa atin. Kasi hindi tayo pwedeng bumagsak kung tayo totoong matuwid sapagkat sumasagot ang Panginoon sa mga
dinirinig. Grabe ka. Agad dinirinig, daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Pero mo mga, ibig sabihin, maraming bitag ang demonyo. Maraming tukso ang demonyo. Pero sabi ng Diyos, iniligtas ay doon sa panganib. Ay doon panganib. Panganib ang demonyo, pero ikaw ay prayerful. You are a prayerful warrior. Ano mong idea, technique si demonyo, pero sabi dito, iniligtas na ng Diyos. Kaya hindi ka talaga makuaman. Kung ay isang matuwid na Kristiyano na prayerful, huwag lang tayo matuwid, pero wala naman tayong ginagawa. Ang pagkamatuwid ng tunay may ginagawa. Anong ginagawa? Yung itinuturo ng Diyos, ginagawa natin, matuwid tayo eh. Tumuha tayo ng Kristo. Mahal natin ang kanyang sinasabi. Eh, matuwid tayo, kaya ginagawa natin. Eh, grabe. Pag may panganib, critical ka na. Guilty ka na. May nakapag sa'yo doon sa unahan. Pero, sabi ng Diyos, iniligtas tayo sa mga panganib. Grabe. Makahanap ka na sana. Pero, ang Diyos ay iyong kasama. Kaya iniligtas ka sa panganib. Grabe. Napakaganda yung mga pangkulit ko. Kaibigan, bago ka mapahamak, nandiyan ang Diyos para hindi ka mapahamak. Kaya po siyang Diyos dito. Iniligtas ka sa mga panganib. Bakit mo? Matuwid tayo, prayerful tayo. So mga kaibigan, masasawa ka din sa panalangin, kung yun lang pala ang gagawin ng Diyos sa atin, hindi ka kaya pwede magsawa. Kaya sa panalangin pa lang, dapat marami ang supporting verse para excited ka manalangin. Hindi lang isang talata dapat. Ang mayroon ka sa panalangin, dapat marami. Marami ka dapat putahin ba? Hindi lang paksiw. Di ba yung tinulan? Bakit? Para hindi ka talaga magsasakay. Huwag lang isa mga kaibigan. Dapat marami na yung bala pagdating sa panalangin. Pag hindi ka talaga pwedeng tatamahin. Diba? Ang talaga yung pabor. Dito yung pabor ng Diyos. Ito yung panganib na ini. Wow! Sinasagot ka ng Diyos. Kaya kapag nasa unahan, yung away, gulo. May Diyos na sa iyo ay laging gamay. Hindi ka pwedeng mapapahamak. Napakaganda ang kanyang pabor. May para sa kanino? Sa mga matuwid. Sino ba yung mga matuwid? Sino yung mga taong lagi? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa atin. Eh mga kaibigan, huwag natin katamaran ng panalangin. Kapag maraming pagod pala ang Diyos na gagawin sa atin. Diba? Hindi lang isang pagod, mga panganib ko. Ang dami niyang gagawin sa atin. Eh mga kaibigan, sana po huwag natin kalimutan. Lagi natin gawin, araw gabi. Manalangin po tayo sapagkat nandiyan ang Diyos. Laging bigay niya protection sa atin. Panghuli na po tayo. Nagsilan po ang ating pangangaral ngayon. Pangatlo, the righteous God never neglected. Sino mga matuwid? Hindi pinabayaan ng Diyos. Hindi iniiwan ng Diyos. Lagi niya tayong tinutulungan, sinusuportahan, at sinusuportahan. Inupupo tayo ng aming Panginoon. Hindi niya tayo minsan pinabayaan. Walang matuwid na pinabayaan ang kanya tulungan. Sapagat yung mga tao na matuwid, yun talaga ang gusto-gusto ng Diyos. Kaya kung matuwid tayo ng Kristiyano, paborito ka ng Diyos. At pag paborito ka ng Diyos, mga kaibigan, ay kailanman, hindi ka pwede mo. Maliban na talaga kung matalong ka sa gusto. Maliban na talaga pilitin mo yung laman mo kasi kaya po natin nasalaman pa tayo.
sa Diyos, iniwan natin kanya. Pero sa ating sarili yan, dalawa, lupa. Tandaan po natin, magkalaban na nasa atin yan. At sino magsusundin natin? Siyempre, yung Espiritu. Sapagat tayo po ay namumuhay sa Espiritu. Hindi na po tayo namumuhay para sa mundo sa katawan dahil hindi po sa tayo tapos. Dapat yun ang lagi natin isipin, lagi natin unawain upang sa gano'n hindi papiganti ang Diyos sa atin. At alam ko, na bilang pagod, ang lagi natin talagang bibigay, dumalakan sa banal na Espiritu. Hindi dumalakan sa nakawang dito. Kaya, sabi nga natin ng karang, tinubusan tayo ng Panginoon. Binayaran tayo ng napakalagang malaga. Kaya na may ari ng ating buhay. Ay binibigyan niya sa amin. Ay kung siya'y may-ari, sino mo susunod mo? O, si Christian. Nakakalungsod na kung siya'y may-ari, kung nasa pinigigor, wala yan ang gano'n. Kung Diyos may-ari sa ating buhay, siyempre siya ang ating sinusunod na pinigiguran. Nakakaya naman yata na siya may-ari. Pero sa inyong natin. Walang ganun eh. Binili ka na. At nasa iyo ang banal na Espiritu. At ang makita sa buhay mo ay hindi na kasalanan kundi kabanalan. Binili ka na. Pinagkaluwag ka na ng banal na Espiritu. Makita mo ba sa iyo kasalanan? Hindi na dapat. Hindi na. Di ba? Hindi na dapat. Hindi na talaga. Sino mo yung sa Espiritu? Binili ka na yan. Ba't ka binili? Mahal ka tayo sa Diyos. Ay pabili ka. Oo, nagpabili ka. Dahil tinanggap mo siya. Nabago kayo. Pagka naging matuwid ka. At pagka naging matuwid ka. At tayo matuwid ka. Eh, pabili ka mo ba yan? Nasa ilagi yung pahuli. Nasa ilagi yung mga pagpapalat na pangako ng Diyos. Kaya sabi dito, awit 37-55, mula pagkabata, ay tumanda na. Grabe sabi ni David, yung pagkabata, ay tumanda na. Sa tanang buhay ko'y wala akong nabalita na sa taong tapat, na sa taong matuwid, ang Diyos ay nagpabaya. O ang anak niya naging hampas lupa. Ang grabe pala, ang ganda pala ginawa na Diyos sa mga taong napulit kaya. Sabi ni David, wala pa akong nakita tao na naging hampas lupa. Grabe. Wala pa siya nakita tao na napulit na naging hampas lupa. Wala pa siya nakita tao na matuwid na pinapayaan ng Diyos. Hindi talaga pwede tayo pabayaan ng Diyos. God never neglect him. Hindi siya nagpabayaan sa akin. Matuwid tayo. Hindi siya maaaring David na mismo nagsalita nito. Kaya mapalat talaga tayo bilang Kristiyano na matuwid. Dahil ang pagod ng Diyos kailangan na natin mararamdaman. Diba? Pag ang pagod ng Diyos ay lagi natin mararamdaman, excited tayo lagi para sundin ang kanyang kaluluwa. Kasi, nanet po natin, once tayo ay matuwid ng Kristiyano, tayo ay pinagpapala sa spiritual natin kanya. At pag pinagpapala natin sa spiritual natin buhay, mga kaibigan, kahit wala tayo sa mga mundo ito, kahit wala tayong kutsi, wala tayong kanagbahay, wala tayong masarap pagkain, huling kagalakan ba? Hindi mapantayan, hindi natin ihambing doon sa mga bagay sa mundo. Hindi natin kaya ihambing ang kagalakan natin mararamdaman sa mga bagay sa mundo ito dahil kay Kristo na nananahan sa ating puso. Hindi mga matuwid, mga kaibigan. Hindi natin kaya ipagpalit yung ating kagalakan sa mga bagay sa mundo. Iyang tutong pagpapala na galing kay Kristo. Hindi mo mataramdaman ng mga taong matuwid
wala akong nakita na sa taong mag-wait ng Diyos ay nagpapala. Hindi talaga nagpapala. Mga kaibigan, maging makulit talaga ako. Kung tayo tumulat sa mga kasama na hindi maintindihan. Diba? Tularan natin mga kasama na naintindihan natin. Kasi yung mga kasama na naintindihan natin yung mga tao, mga kasama na makulit talaga. Pagpapahala talaga yan. Sa kanya ng ating Panginoon. Kaya namin yung mga tao na kuwit, mga kasama na kuwit. Hindi siya nagkaulo yan. Hindi yan sa nagkaulo ng kagabi mo. Hindi, pagpapahala yan. Sa kagabi. Bakit makulit tayo? Kaya dahil po natin lahat ng mga kuwit na Kristiano, pagpapahala tayo sa kapwa natin, sa gawain ng ating Panginoon, sa kulihan ng ating Panginoon. Dahil makulit po tayo. Napakalaking pagkakaiba sa mga Kristiano na di makulit at makulit. Mga kaibigan, inisip natin sa ating sarili na tayo po ay maging makulit sa tayong Diyos. Huwag lang sa tao. Huwag lang tayo maging makulit sa paningin ng tao. Hindi dapat maging makulit tayo sa paningin ng Diyos. Kasi kung sa paningin ng Diyos na tayo ay makulit, mga kaibigan, maraming tao na sa atin ay natutuwa. Maraming tao sa atin ay nagagawa. Maraming tao sa atin ay natutuwa. Bakit makulit tayo sa atin? Bakit? Kaya yun ang dapat makita sa atin. Kasi ang ganda ng pagulong ng Diyos sa mga tao. Hindi lang isang pagulong, hindi isang package favor ito. Package favor na ipaparanas ng Diyos sa mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano mag-wait, never nilang dinabali ang itinuturo ng Diyos. Ang itinuturo ng Diyos ay laging ginagawa sa mga tao na po. Masakit man, mahirap man, masugatan man, dahil mag-wait sila, ginagawa nila kung anong itinuturo ng Diyos. Sapagkat alam ng mga taong matuwid na once gagawin nila, kahit masakit sa kanila, ang Diyos hindi pwedeng magpabayaan sa kanila. Masakit ito, pero gagawin ko rin. Alam ko Diyos, hindi mo ako pabayaan. Alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos. Kasi magkulit tayo eh. Dahil ito mabanggit sa buhay ni Abraham, napakasakit itong hilingi niya. Dahil makulit siya, mag-isuyo, si Job, napakasakit ang talagang naganap sa kanyang buhay, ngunit dahil makulit siya, ang kaibigan, hindi ka makita ng salita ng masama. Pilit niya, tinanggap ang lahat na nangyayari. Alam niya na may gagawin ang Diyos. Alam niya na hindi magpapaya ang Diyos. Alam niya na may gagawin ang Diyos ng iba. Kasi malakas po yung conviction ng mga tao na mga kaibigan. Pag may hinihingi ng Diyos, ibibigay talaga nila ang hinihingi. Kasi may kapalit nito na higit ang mga pagpapala. Di ba ang Diyos ni minsan hindi nagpapala? Hindi nagpapala ang Diyos. Pero sa ating buhay, ano bang hinihiling ng Diyos sa atin? Ano bang binubulot ng Diyos sa atin? Para gawin natin bilang matutuwid na Kristiyano, huwag natin tanggihan, huwag natin baliwalain, huwag natin i-ignore. Sapagkat kahit kailanman, pag hiling na Diyos at binigay natin, hindi tayo pababayaan. Mas dudubinin niya ang gusto natin once na ibigay natin kung anong ibigay niya sa atin. Palakpakan natin yung ating. Iba kasi pag hiling ng Diyos, wala eh, makakaras. Kasi hiniling niya yan, pero dudubinin niya, pinipilihin niya ang pag.
Mga kaibigan, lahat ng mga bagay sa mundo ito, tanda natin galing sa Kristo. Lahat na mayroon tayo galing sa Kristo. Kaya kung hindi siya ng pabor sa iyo, huwag mo siyang kalimutan. Kasi ang pabor na hiningi ng Diyos para sa Kanya, ibabalik niya ito sa iyo na sobra-sobra pa. Kaya dapat unawain natin ang mga itinuturo. At alam ko'y naniniwala bilang matutuloy, malalim ang ating pagkaunawa sa Kanyang salita. At hindi tayo natatakot, hindi tayo nakaitaman, hindi tayo nagdududa kung ano man ang hinihiling ako na nakasulat sa Biblia. Dahil alam natin bilang matuloy, ang Diyos hindi nagpapawala. Palapakan natin ang ating. Kaya isipin natin sa ating sarili. Ang Diyos ay Diyos na hinala. Lahat ay kaya niyang gawin. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay siya ay pinakamayaman. Lahat mayroon siya. Kung magulat ka, tayo na wala, tayo naghirap, hihingi ko siya. Bakit kaya? Magulat sa atin. Ang noon, hinihingi ko ba na sa Biblia? Wala na nga ako kumihin. Kami sa tayo. Ikaw naman ang marami ko. Ikaw may hari lahat ng pagsumito. Pag pinakayaman, baka muling bigyan mo muna ko. Baka pag-uwirin ko sa'yo. Diba? Pero dahil na ganun, pagtandaan po natin. Sabi mo sa Aklat, Amos chapter 8, sabi sa talatang yun, na ang sino man nagsisikap para maligtas ang kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang sarili, alang-alang sa akin, ay magkakaroon nito. Ay, marami mga kaibigan. Mawalan ka muna. Bago tayo magkakaroon. Kung tutusin, parahaman ng Panginoon, lahat tayo sa kanya. Pero bakit yung pa rin ang sinasabi niya? Nagpapigilay mo ang buong buhay mo. Mawalan ka. Pag-ibigay mo ang hiling niya, mawalan ka, pag-ibigay mo lang ang hiling niya. Bakit kayo dito kapunay na totoong pag-iwanan siya? Yun yung papatunay na tunay ang pagtitiwala mo sa Panginoon. At tunay ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ibabalik mo yan. Sabi niya, 60 feet at kung ako ba ang ibigay mo sa akin. Biruin mo. Kasi ang Diyos hindi nagpapaya eh. Sino kung mag-comply sa ganong kalasing talata, siyempre yung mga magtutuhin. Ikaw tayo magaling na yung dahilan eh. Diba? Pero tandaan po natin yung dahilan natin. Pag pinaglaban natin, yung tayo mga kaibigan, masasakit. Hindi manguha ang Diyos. Kung wala siyang kapalit na lumustos. Amen. Hindi kanya pakialaman. Kung wala siyang gagawin sa iyo na mga papapalat sa buhay. Kaya kanyang pinakailaman, kaya kanyang sinusugatan dahil siya din ang magbigay siya ng pagpapala at magpagaling kung sa sugat ng malita. Kasi pag gagawin mo kahit nasugatan ka, ibig sabihin, totoo ang pagpapalala mo. Mga kaibigan, huwag tayo umakas. Dahil ang hiniling na Diyos sa atin, dahil sabi nga dito, kahit kailanman, ang Diyos ay hindi nagpabaya doon sa mga tao na kulit. Hindi ito. Hindi po ang Diyos nagpabaya sa mga tao apat sa Kanya. Hindi nagpabaya ang Diyos sa mga tao totoo sa Kanya. Kaibigan, imposible may sulat ito. At wala itong impact sa buhay natin kung ito'y gagawin natin. Gawin lang talaga natin. And ang Diyos ay handang may gagawin sa atin. Ang Diyos ay handang magpala sa atin. Ang Diyos ay handang maghimala sa atin.
pagpapala, himala na ating mararanasan dahil nasunod natin ang kanyang mga kautusan. At nasunod natin ang kanyang kautusan kahit masakit, sugatan, dahil matuwid tayo na mga Kristiyan. Palapakan natin ang ating mahirap maging tuwid. Kung hindi mo intindihan. Pero pag intindihan mo, napakaganda maging tuwid. Naintindihan mo ang kanyang sinasabi. Dahil naintindihan mo, gagawin mo kahit masakit sa puso. Ang kabal mo. Ipak-ipak na magpapalak ng Kristo. Kailangan siya, nagreklamo ba siya? Wala na kapisrog, no? Binabayaan ba siya ng Diyos? Siya binabayaan ba? Ginamit na kanyang asawa, karpada, para lang, pabackslide siya, para lang, manghina siya. Biruin mo, sa kabila na wala na kanyang kayamanan. Kayamanan, mga grabe. Ilang yun eh. Pati pagkakawan niya, pinagkakawan pa. Nagsusugat-sugat pa, mula pa ang gagawin. Kaya sabi ng kanyang mga kaibigan, marami ka talaga ginawa kasalanan, hindi ka talaga matuwid, masama ka talaga. Bilang nakakaranas ng mga ganyan yung mga taong masama, hindi ka tuwid. Hindi ka talaga matuwid, pero masama ka talaga. Pero alam mo, wala sa ginawa kalagawa ko kasi kaya yung dapat ang Panginoon kalagin. Pinupulit pa rin. Lalo na pagdating sa kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, ang gusto asawa, magiging kapag kinalaman. Kapag uwi siya nagkakaroon ng pag-asa ng kanyang asawa, nangina na siya dahil kanyang naman. Pero sabi ng kanyang asawa, so paano na Diyos mo na mamatay ka? Grabe, sakit ko. Ang sakit ko. Sige sa asawa, kung naikakampi mo, nangyayari, grabe, kaya mamatay ka. Napakasakit ko. Pero nagbago ba ang tingin ng Diyos kay Job? Hindi po. Hindi makulit siya. Ang tao matuwid, hindi nito ako kanis. Maraming pagsugat. Pero alam ko, hindi naranasan natin ito kasi pagsugat. Kaya alam natin kung saan ang ating katayahan. Yun lang Diyos. Yun lang ang Diyos. Napakaranas. Diba? Hindi niya nasubukin. Doon sa hindi natin. Doon sa makakaya na. Balikan natin siya. Nagbago ba siya? Hindi. Bakit hindi siya nagbago? Hindi siya nagbago sa Diyos. Hindi siya nadalas kanyang asawa. Hindi siya nadalas kanyang kaibigan. Tapos, pinagtanggol kanyang Panginoon. Sabi niya, sa panahon dapat, sa ganaan, hindi ko rin natin Panginoon. Hindi rin bilang, tanong na kalimutan. Marami siya. Kaya ba natin sagutin? Mayroon tayong pinag-aaway. Baka awayin natin yung mga tao na sa akin. Pero tingnan natin yung mga tao sa kuwin. Pumaksak pa sila. Bakit po? Sabi rin natin dito, ang mga tao na kuwin, ikay naman. Hindi bayaan ang Diyos. Sa panahon na may tayo pinagdaan ng mga kaibigan, sa panahon na lupok na tayo, sa panahon na wala-wala na tayo, hindi mo kuwin tayo ito. Hindi ko tayo iiwan ng Diyos. Nandun ng Diyos. Mararamdaman natin yan. Dahil hindi lang mag-kuwin, hindi ng Diyos. Ay conviction ng Diyos sa mga pinagdaan. Kaya hindi ka talaga pwedeng bumagsak. Hindi ka pwedeng madaya. Hindi ka pwedeng maliblag. Bakit? Lagi mong malaala ang kapangyarihan ng Diyos na sumasayo. Kaya lagi mong ipagtanggol ang Panginoon sa gitna ng ngayon tayo pinagdaan. Yun ang tunay na pinagdaan. Kung makita ang tunay na. Dahil sa hirap ang ginhawa, ipaglaban mo, na ipaglaban mo ang Kristo. Kaya napakaganda kung Kristiyan mo tayo na alam natin na mabuhay tayo. Diba? Eh, hindi talaga tayo titig. Hindi tayo sa topic. Hindi talaga tayo titig. Kilala natin ang ating sarili. Kaya sa mga tao
sa gitna ng maraming kahirapan, sa gitna ng maraming kawalan, pero gusto rin ang iba ko sa atin sapagkat matuwid tayo bilang mga Kristiyan. Nasa atin lahat ang mga kabugali sa Kanya dahil tayo tunay mga Kristiyan na matuwid. Panapakan natin ang ating mga Kristiyan. Kaya maraming salamat sa bawat isa na ako kayo din. Pulot ko ng aral sa gawin ko upang yung sakit at matuwid ay lagi makikita sa ating ko. Dahil tumayo pang manalangin sa pagkatapos sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord, salamat ka namin sa tutulong sa amin sa gawin ko. Dalangin namin pa ay magbibigay ito sa kanya ng kasigahan sa aming spiritual na buhay. Dalangin namin, Panginoon, ito magbibigay ng karagdagan sa aming pananampalataya. Ito magbibigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na liwanag sa daigdig na ito. Sapagkat tunay, Panginoon, yung salitang pagkamagwid, makikita ito sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na hindi ito masasayang, kundi ito magbubuga sa aming Lord ng tunay na kagalakan at tagumpay. Panginoon, wala kaming ibang pinag-aralan, kundi mga salita mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya Lord, yung salitang pagkamagwid, naway forever ito namin mararanasan. Forever na makikita ito sa aming buhay bilang tunay na mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe mo na binigay sa amin. At iyakan ko, Lord, ang bawat isa na narito na sakripisyo ng tiis at isa dahil sila mga Kristiyano na mabuhay. Panginoon, lahat ng pabor, igawad mo sa bawat isa sa amin. Lahat ng pagpapala, Lord, igawad mo sa amin. Lahat ng pang-awat na bawat isa, ipagkaloob mo, Panginoon. Kami narito bilang mga matuwid ng mga Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe, sa mga talata na binigay mo sa amin ngayon. Ako'y naniniwala, Panginoon, na pinalakas mo ang bawat isa, pinatatag mo ang bawat isa, dahil ako'y naniniwala sa mensahe na binigay mo sa amin, tunay na may kasama ito na kapangyarihan, Panginoon sa Kristo. Kaya maraming salamat, Diyos, at ang bawat isa, Panginoon, pansamantala, na uuwi sa kanang tahanan, ingatan mo na at gabayan sa daan, makarating sila sa kanang tahanan, ligtas at puno ng kagalangan. Lord, talagdan mo na at tagapin mo na ang aming papuri, pasalamat,